What's up? What's up? Good afternoon, good morning, good evening to everyone and everybody all over the world. You are again listening to us. We are the Lilac Lounge D podcast. For today's episode, tayo ay pinaunlakan ng aming kaibigan na si Melissa Sayok Mercado from Canada. Okay, bilang siya ay isang digital marketer at tsaka isa pang siyang entrepreneur na mommy. Pinaunlakan niya tayo para makasama natin siya sa mga pag-uusapan natin about the social media. And so, let's start the discussion. What's the first SOCMED you used? Facebook na ako. Friendster. Okay, so pare-pareho tayong Friendster. Masyadong nakikita ko ano age natin. Sis Mario. Ang Yahoo Messenger, parang count yun as social media pa rin eh. Bago naman nag-Friendster, karon muna ng mga Yahoo Messenger. Although it's not that interactive, hindi rin siya ganun ka yung comprehensive. Pero yun yung ginagamit natin before. Have you stopped using any and why? Stop using social media. Any Never. platform. I took a break, pero Hayatus. I never like completely stopped. I took a break kasi minsan ano na rin, burnt out, o kaya minsan naman sumasawa ka na sa mga nakikita mo sa newsfeed, kaya dapat alam mo rin kung paano handle. Kasi di ba sabi nga nila, mentally kahit na addiction kasi ang social media eh. Sabi nila, kahit nga, di ba, ikaw pagka naglilinis ka ng bahay tapos may nag-text sa'yo, syempre check mo. Tapos you never realize na nagdoon ka na sa phone mo spending maybe 5 minutes lang, kala mo pero nagbabrowse ka na. It's very addictive. Kaya, oo, I took a break, pero hindi ako yung completely stop. Hindi matiis, tumingin sa chismis. Hindi matiis. Pero pinakamatagal ko na siguro break, siguro 1 week, completely yung straight wala. Nag-detox ka for 1 week. Sabi ko nga dahil sa nasa digital marketing ako, minsan, hindi nyo napapansin na nagbe-break ako kasi yung mga social media platforms, meron silang mga automation na. So, i-schedule mo lang yung post mo. So, kahit na naka-break ka, na hindi mo hinahawakan yung phone mo, automatic magpo-post na yun for you. So, hindi halatang naka-break ka. Yung social media ba, is it good or bad? Ano yung mga pros and cons for you? Technology is great. Pero syempre, pagka masama ang gamit mo, nagiging bad. Mahirap mag-balance, pero you have to make a way pa rin. Kasi, bawa, kaya ng pera, is it good or bad? So, depende sa paggamit mo. So, kung ginagamit mo yung social media, like, who you talk to, anong content ang pinanonood mo, anong content ang sinishare mo, so, depende sa paggamit. Siguro, it need guidance din kasi alcohol and cigarettes, they will require age, di ba? Kung sino or anong age dapat mag-consume. Pero phone, social media, wala namang age consent. So, depende sa paggamit. May instances ba na nasabi mo na, okay, ito yung pros, and then ito naman yung cons? Feeling ko lang social media makes people more impatient. Kasi ngayon, social media mag-connect ka, mag-instant reply na sila sa'yo. Amazon, mag-order ka, the next day nandyan na yan. So it makes people impatient. Kids are very smart, pero they become impatient. Ewan ko sa area nyo, pero dito kasi ang bilis sumawa ng mga kabataan sa work. Maybe because they could get it instantly. Hindi na sila nagsatsaga. Kapag something they know that it doesn't give impact to them, magkukwit na sila sa trabaho kasi they said, it's not giving me a good impact on this company. Pero pag tinanong mo, gaano ka na ba katagal dyan? So sabihin nila, maybe 3 months, 4 months, parang hello, ang aga-aga mo pa, magkukwit ka na. Kasi social media nga, technology makes them more impatient kasi lagi ang bibilis na makuha ngayon. Tama kasi si Mimi. Minsan kasi kailangan ng social media, it should be age appropriate din. Kung sino yung gumagamit. For example, hindi lang naman for sure na tayo lang gumagamit. Nowadays kasi talagang nakikita natin pati yung mga bata. Di ba? Kaya nga minsan meron ng advocacy na para at least yung mga bata malimit na sa paggamit ng actually gadget in general. Kasi nga dahil may effect din sa kanila. Pero hindi mo maiiwasan kasi pag nasa kanila na yung gadget nila, hindi mo maiiwasan na meron na silang nababrowse unless naka-secure yung gadget na hinahawakan nila. But there are sometimes kasi, kunyari, hiramin yung phone mo. It should be actually age appropriate for them.
For kids for kids. Sa atin kasi minsan ganun din. Yung example ni Mimi kanina na minsan naging impatient na din yung mga tao. Kasi nga dahil sa madali na kasi. Kumbaga naging efficient na lahat because of that. Well, kasi nga nakukuha lahat. Pero diba natakol natin yun before? Could be kasi minsan ina-associate natin siya dun sa generation. Minsan yung ang bilis na magsawa sa trabaho, ang bilis Di ba mag-ano. natakil natin yan? Yung mga kabataan ngayon. Sa ano tawag sa kanila? Alpha? Gen Z Alpha? Gen Z. Millennial Gen Z. Di ba? Yun yung sabi natin, parang ang bilis na magsawa and all. So, possible na ganun. But, yung... Palit ng palit. Yung pros ng social media is very efficient. Kasi nga meron kang hahanapin na, kunyari, meron ka kaibigan na gusto mong, nasan ba yun? Ang bilis mo lang makukuha ngayon. Information is readily available. On the other hand, yung mga negative sides, ang dami nating nakikita na hindi na rin maganda. Kasi may mga tao na yung paggamit nila, merong misuse ng social media. Kung paano din nila spread yung information. Information is good kung ginagamit natin in a good way. Para at least yung sabi ko nga kanina is readily available na yung information. Pero kung maling paraan, just to, to spread false information or spread kung ano man yung hindi maganda, well, yun ang nakikita kong talagang biggest disadvantage of social media. Actually, ako naman kasi hindi talaga din nga sobrang, siguro ngayon na lang, yung FB nga, pero before naman, tamad din talaga akong alam mo yun, yung mga ganyan. Mas sanay pa nga yung gumagawa ka ng sulat, di ba? Hindi, totoo naman eh, di ba? No? Old school. Tapos, nagkaroon lang ng Yahoo Mail, kaya medyo nag-upgrade. Nag-email ka na, sumulat ka ng, di ba? Lahat naman may advantage and disadvantage nga kasi yung social media natin ngayon eh. Unang-una, sa atin, syempre kung paano natin i-handle, dapat alam natin yung mga tama o mali na gagawin natin na paggamit sa social media. Kasi ang mga bata ngayon, wala, akala lang nila basta makagamit ka ng social media, okay lang lahat kahit anong gawin mo. Kahit anong sabihin mo, kahit anong ipakita mo, parang ganun ang dating ngayon ng mga kabataan. Which is hindi maganda. Mabuti o hindi maganda yung sasabihin nila, parang nailalabas na nila. Siguro, yun din yung masyado ng may freedom ang mga bata ngayon o ang kabataan ngayon sa mga ginagawa nila kaysa noon. Kasi noon talagang parang binabantayan tayo ng mga magulang natin sa bawat kilos natin o bawat galaw natin, bawat sasabihin. Ngayon, dahil may social media na, doon na lang nila nilalabas lahat. Galit, yung ganun, yung parang andun lahat yung mga gusto nilang gawin o sabihin. Na parang minsan naman, hindi naman din maganda. Kasi nga, imbis na nag-uusap kayo, nakatunga nga ka ng social media, yung parang wala ka nang pakialam sa paligid mo. Gusto mo na lang nasa social media ka lagi, nagbabrowse ka, nag-relax ka, gumagawa ka ng mga vlog mo, yung mga ganon. Pareho lang okay at hindi okay. Pero sa sense ng gusto mong makita yung mga mahal mo sa buhay na mabilis mong magagawa pagka gusto mo silang kausapin, yun naman yung rin, 'di ba? Kasi anytime na kailanganin mo sila or nalulungkot ka, gusto masaya ka o kung ano man ang pakiramdam mo, ang dali mo silang makokontak, ang dali mo silang makakausap. So siguro balanse na lang din dapat ang ano natin sa paggamit, 'di ba? Lahat naman ng tao, hindi lang bata, hindi lang matanda, lahat din ng mga kung sino pa 'yan. Me as an OFW, gaya nga ng sinabi ni Mama Maria, parang advantage sa atin yung social media kasi we can reunite and then connect din sa mga loved ones natin, 'di ba? Para ngayon, madali natin silang tawagan, nakikita pa nga personally. Unlike before, 'di ba, parang ang mahal-mahal ng overseas call. Bago mo pa ma-receive yung mga 'di ba, letter at saka yung sagot, 'di ba, parang nagbago sa tagal, 'di ba? Parang it takes months bago makapag-communicate, ma-receive mo yung sulat or ano. Nail Pero mail. ngayon, dahil nga sa social media, madali natin sila nakikita. O yun, nakakamusta natin, nalalaman kagad natin immediately kung ano nangyayari sa mga pamilya natin. And especially kapag mga in case of emergency. Unlike noon, talagang mula sa mga gilapin. Ngayon, ang daming source eh. Hindi lang yung dati, kumbaga, number lang yung alam mo. Pag wala ka ng ibang source na pwedeng tawagan or kausapin. Ngayon,
since may social media, merong, ayan, sa WhatsApp, merong sa Messenger, or sa Facebook, o kahit hindi yun mismo tao yung hinahanap mo, pwede mo kontak yung mga friends, di ba? Para makakonect. Mabilis. So, isa yun sa mga advantage naman. Pero sa disadvantage, syempre, minsan toxic yung social media din. Lalo na kapag nakikita mo dun sa Facebook, lalo na, yung mga awayan or yung maritesan. Yun lang yung hindi nakakatuwa, di ba? So, ako sometimes, syempre, parang gusto mo i-share yung mga nangyayari sa'yo. Pero pa ngayon, as I age, parang, ayun, aging na rin siguro. Medyo lalo na lang din ako sa social media, hindi na masyado nagpo-post. Dati noon, ano lang kinakain ko, pinupost ko na rin eh. Parang araw-araw dati. parang hindi Diary na. nakakaganda. Every Oo. morning. Lalo na nung parang oo nga, no, dati araw-araw, sinishare ko yung kinakain ko at kung ano yung niluluto. Hindi maiwasan. Tapos, may mag-message sa'yo. Alam mo Kamusta? na, parang yung living, di ba? Si Grace ang lagi may kumukumusta. Kamusta, Mars? Oo. Alam mo na yung kasunod, parang friends pa kami dati. Hindi naman kami ganun ka-close. So parang minsan, syempre, you have to keep, yung privacy na rin. Syempre, pag happy ka, willing ka i-share dun sa ibang tao. And at the same time, hindi lahat dapat i-share sa social media. Yun lang, para to keep your privacy. Kasi nagkukos pa ng other problem. You're inviting. How can SOCMED harm or benefit people? Kasi siguro harm. Siyempre, Doon sa harm, yung mga big word, okay. I have both worlds. I have 3 years old, so preschooler. Tapos I have a teenager. So, teenager, very social media na sila, di ba? So, I give free time limit kay Sam. We give limit lalo na pag may school. So, hanggang ina-allow. Sa school, this school year, naglabas na yung school nila nang wala ng phone sa school. Kasi before, pwede. Very good. Ngayon, this school year, wala na silang phone. Tapos, may agreement kami ni Sam na ang phone hanggang 8 p.m. lang. After that, wala na. Sleeping time niya, 9 o'clock, pero wala na dapat. So, ngayon, ang rules din, kasi dapat maging role model kami, di ba? Pag si Sam hindi na gumagamit ng phone, kami ni Ron, hindi na rin kami dapat gumagamit ng phone. Kapag sinabi ni Sam na, bakit ikaw gumagamit ka na? Talo na ako, di ba? So, talo na ako doon. So, kailangan ipakita mo na kaya mo rin. Tapos, syempre, hook up na. Like, it mentioned earlier na pag kumakain kayo, dapat wala ng phone. Yes. Kahit nga TV kasi let's say, kumakain kami dito, and then kami ni Ron, nanonood kami ng TV, tapos si Sam nasa phone. So, hindi kami nag-uusap-usap, di ba? Tapos I realize na matatapos na lang yung dinner namin na hindi kami nakakapag-usap-usap. So, nag-rules kami na. Tapos sinabi ko kay Sam na, Sam, can you just put down the phone pagka nakain tayo? Ang sagot niya, nanonood naman kayo ni Daddy ng TV. Diba? Wala nga kaming phone, pero nanonood kami ng TV. Correct. So, after nun, parang, mali. O sige, kasi ako nakatutulong ako sa phone. Sabi sa'yo, they're smart eh. Actually, Sabi sa'yo, they're smart. Kaya lang, dun sa mga age ni Sam, kasi si Sam 14, lagi sila nag-uusap ng sa social media lang yan, diba? So, pagka nag-uusap sila, syempre ako, mom, kailangan marunong ako mag-navigate kung gumagamit man sila ng Snapchat, ng TikTok, ng Instagram. Kailangan I know how to navigate. Right. Kaya lang, kids right now can create multiple accounts. Pag sinabi ko na, Sam, i-add mo ako doon sa isang account ha, para aware ako sa nangyayari. O added nga ako doon sa isang account. Doon sa second account niya, added ba ako doon? Correct. Ilang account ba siya meron? So, diba, ang hirap. Pero yung age na yon ang dapat bantayan kasi mas prone sila sa self-esteem. Kasi konting critic, diba? Parang, especially teenager, parang gusto mo, sabihin mo na gusto mo, angat ka. Pero, ang gusto mo muna simulan kung paano ka mag-blend in. Kasi teenager ka eh. So, mahirapan ka. Tapos, social media, makaka-receive ka na. So, ang advice lang kay Sam, whatever you put out there, mapa-picture, mapa-text, you have to be careful. Kasi, once it's out there, it's out there. Wala ka ng control doon. Like I said, nasa digital marketing ako, di ba? Ang Facebook ko, very personal.
So lahat lang ng friends and family ko ang nandun. Nung naging digital affiliate marketing ako, kailangan open ako sa public kasi andun ako sa network eh. Yeah. Kailangan global reach ako. Mhm. So yung mga album ko na may family pictures, naka-lock na yon. Nilock ko lahat bigla yon. Kasi Yes. andun yung picture ng mga anak ko eh. Ang gusto ko, share ko lang yon sa family and friends. Pero kung halimbawa, nakikipag-business ka lang sa akin, nilock ko lahat yon. Tapos ngayon, ni-restrict ko ulit siya. Tapos I created a business account. Na yung business account na yun lang yung pwede kong i-share sa iba. Pero ngayon, I limit their exposure to kasi nga, kailangan ko silang proteksyonan eh. Recently, we went to the Philippines. So, ang mga post ko, ngayon lang ako nagpo-post ng Philippines vacation. So, ang akala ng iba, nandun pa ako. Ever akong nag-post ng mga same time. At the moment. Ayoko nalalaman pa rin ng tao kung anong ginagawa ko. Ayoko nalalaman ng tao kung nasaan ako. Doing live is actually will help your algorithm para i-spread yung page mo. It helps your page pag gumawa ka ng live. So, mostly ng mga nasa social media ko, hindi iyon ang at the moment ko. Yun yung privacy na kailangan mong ingatan. Kasi nga, wide reach na yan eh. Mag-ingat ka pa rin sa mga ipopost mo. Mag-ingat. Minsan na magpo-post ka, syempre akala ng iba pinariringgan mo si ganito, si ganyan. Ganun. Ako, on my page, on my page, pagka wala akong matupulot na aral sa'yo, kapag ka, yung pag nababasa ko yung newsfeed ko, tapos ikaw yung mababasa ko, tapos puro negative lang naman. Ayoko na nun. Unfollow. Wala na ako doon. Friends pa rin tayo, pero in-unfollow na kita kasi hindi na kita kailangan eh. At my age right now, ayoko na ng stress, ayoko na ng happy vibes lang. Aging 101 ulit. Exactly. Diba? Happy vibes lang tayo ngayon. Ayoko na ng parang, pag something na nakaka-apekto ko na sa mental health ko, I'm sorry, you're out. Yung ang aga-aga bumubuga na agad ng kapaklaan sa buhay, no? Nagrereklamo agad sa paligid niya, sa trabaho niya, sa asawa niya, sa anak niya, sa pagkain, sa gobyerno. Yeah. Correct. Sa lahat. Sa lahat. Ay, natatandaan ko, yung sabi ni Ching last time, sinasabi niya sa mga anak niya, minsan pag nagpapa-install ng application, wag mong install yan, makikidnap ka dyan. Mga ganyan daw sinasabi niya. Which is true, kasi it's happening, di ba, Roblox. May mga instances talaga na gano'n, na Roblox yung nilalaro, may nakakalaro pala sila, adult. Siyempre, nakakausap nila dun sa so may interaction kasi. So it's something that we need to look, pag mga ganyan na application, minsan talaga kailangan alam natin kung ano yung pinapanood ng mga anak natin, ano yung ginagawa ng mga anak natin ng social media. Ako naman, feeling ko, yung harm naman talaga ng social media, yung disinformation, tsaka misinformation. Fake news. Fake news. Misinformation kasi is something that you posted something na hindi mo alam na meron palang negative impact, yung ganon. But this information is something that you deliberately posted na meron ka talagang gustong iparating na mali or meron kang gustong siraan. So, sa akin, yun ang pinaka-biggest harm ng social media. It's like misinformation and disinformation. Kasi iba talaga ngayon, iba yung paggamit before. Kesa ngayon yung mga unang panahon na ginagamit natin ng social media, di ba, mausog lang tayo ng konti, post. Mapunta dito, post. Ganun tayo before. Sabi nga ni Mimi, diba, nagbago na parang nag-evolve na kung paano natin ginagamit yung social media ngayon. Kasi nga, dahil siguro nag-mature na rin tayo on the use of it. Nililimit na lang nga din natin because concerned din tayo sa security natin, di ba? Tsaka minsan, iniiwasan mo rin minsan hindi ko naman kailangan tong lahat ng tao na to na makita ko ano yung nangyayari na sa buhay ko Nabanggit namin yan last time. Pinipili mo na lang talaga kung ano yung ipopost mo. Kasi parang hindi nila kailangang malaman lahat. Minsan, pag nakikita namin yung mga ganitong age range natin at nakikita namin, nagpo-post pa rin ng rant para lang makakuha ng yung may pinariringgan. Oo, yung makakuha lang ng kakampi dun sa opinion niya. Sasabihin na lahat. So parang it's not our cup of tea na ganun pa rin tayo ngayon. Kumbaga siguro nag-evolve na rin tayo, nag-mature na rin kahit papaano, 'di ba? Hindi natin maiwasan. May mga ibang tao pa talaga na ganun na ano pa rin, kumbaga kung ano yung nakita nila na feeling nila ang cool para i-share, pero hindi nila nalaman, hindi pala totoo, yung mga ganon. Ang bilis-bilis na lang i-share. Parang naging cancer na ng social media ngayon. Hindi mo alam na kung paano siya pipigilan. It was spread widely na ang daming tao na ganon. Hindi mo alam kung saan mo sisimulang i-stop. Naging addiction na rin kasi siya.
And Diba? isa pa siguro na harmful na ko is not good in your health din, syempre. Kasi sometimes, kapag masyado ka nang ituin sa social media, minsan nakakalimutan mo na kumain on time. And at the same time, yung mata mo, di ba sabi niya, bago ka matulog, dapat wala kang exposure nga sa at least 2 hours para sleep yung okay yung pagtulog mo. Hinga. Tayo minsan, di ba, bago matutulog na lang, naka-open pa. Kasi once, di ba, naumpisahan mo, lalo ka, Once you start, di ba, once you pop, you cannot stop. ay, parang, Pringles yun. Pringles. Oh, pero Kasi di ba pag nag-umpisa ka ng mag-scroll, walang tigil yan. Ang di ba social media, ang intention ng social media is once na naandyan ka na, bibigyan ka niya ng bibigyan ng lahat ng interest mo. Kaya mapapansin mo, lahat ng ni-browse mo, malimit yan kung ano yung interest mo. So, dadagdagan yan ng dadagdagan niya sa newsfeed mo. Hanggang, nakatapos na ako kay Cardo, kay Dalisay, napunta na ako sa ganito. Ang lalim na, alas 3 na ng madaling araw, mulat ka pa. Kasi nga nawiwili ka. Yun ang layunin ng nawilihin ka. I-add ko lang, doon sa algorithm kasi, halimbawa, search ka, halimbawa, search mo, shoes. Ngayon, dahil sa meron ng naka-assign na, kumbaga, AI dun sa account mo, pag nakita nila na, halimbawa, nasa Facebook ka, naghahanap ka ng shoes, napansin nila na pumunta ka na sa YouTube para maghanap ng shoes. Bibigyan ka ulit nila ng mas magandang shoes sa Facebook para mag-stay ka sa Facebook. Hindi ka magpupunta sa YouTube. So, mag-stay ka lang sa isang platform. So, makikita sila sa'yo, hindi ka aalis sa YouTube kasi binibigay ng Facebook kung ano yung gusto mong hanapin eh. Correct. Ay, maidagdag ko, di ba? Sa ngayon nga, kumbaga dati, kung ang sinasabi nila, yung oil ay money, di ba? Yun yung currency, yung oil. Ngayon kasi, ang nangyayari, yung attention ng tao ang currency. Lahat ng platform, naglalabasan niyan lahat. Ginagawa nila lahat ng pinakamaganda nila, ini-innovate nila ang platform nila, ini-enhance every time kasi nag-aagawan sila sa attention ng mga tao. Kung mapapansin mo, 'di ba pag may watermark, may hindi ka makakapag-post sa ganito, hindi ibubush yung post mo kasi nga ayaw nila na may aagaw doon sa attention nung nanonood na sa kanila. Kung nasa YouTube ka lang, ang biggest threat nila talaga ngayon is TikTok. Sobrang dami nang nagko-consume ng social media na ang mga advertisers talaga nag-aagawan mag-post ng kanilang mga produkto at serbisyo. Kaya naman, yung Facebook at saka yung YouTube na yan, at saka yung TikTok na yan, and now, lumalaban na rin ng WhatsApp eh. Kung nasaan yung atensyon ng tao, nandoon talaga ang pera. Kaya padami ng padami ang mga influencers. At dahil dyan, ayan, pupunta ako sa topic. Ano naman ang masasabi nyo sa mga influencers? Influencers para sa akin lalo na yung may mga malalaking following na. Since you have the big number of followers, sana kagaya yung sinabi ni Dada for information, sana wag i-mislead for information. Gamitin mo yung influensya mo for good, not to give para lang makabigay ng content, para lang makakuha ng views, not for the money but for either educate, motivate, or inspire. Sana ganon, hindi yung makakuha ka lang ng content or makakuha ka lang ng views. You could do anything and then share it to everyone. Ngayon, dahil sa maraming nanonood sa'yo, maniniwala sila sa'yo kasi kumbaga big influencer ka na eh. So, sana lang gamitin yung pagiging big influencer mo dun sa sana wag i-mislead yung mga viewers mo just to make content and just for the sake of views. Di ba recently, naging issue sa atin yung mga sugal na ipinopromote online ng mga influencers? Oo. Di ba? Yan yung perfect example ng mga influencer ka, pero yung pinopromote mo sa mga followers mo is magsugal. Correct. Oo. Hindi mo alam, ikaw syempre. Ano ba yun? Link lang ba na talaga deliberately pinopromote ba nila? Diba? Naglalaro sila mismo. Nagla-live sila. Na naglalaro ng casino. Ay, parang di naman okay yun. So parang ang nangyayari, ang every time pa na nagla-live sila, lagi silang nananalo. So ang iisipin ng follower, madali lang palang manalo. Correct. Kahit pa sabihin nila may disclaimer, parang magsugal ka in moderation, hindi na nila maiisip yan kapag nahook na sila. Ang problema, naging instrumento ka para makita, baka nga hindi alam ng tao na may sugal pala na casino, dahil sa iyo, digital pala na ang pagsusugal, kaya ko pala. So, imbis na nagtatabi or nagsasave yung tao, dahil naengganyo, nananalo tong idol ko matry nga, makapag-download nga nitong apps. Yun. Doon na nagsa-start yung addiction na naman. Yes. Yung effect nun sa tao dahil inintroduce mo pa.
Pero kasi hindi naman nila ma-filter kung sino lang sa followers nila ang makaka-view nun eh. So akala ko parang Anyway, uma-appear lang sa ano nila, sa page nila. yung nagsusugal ka, kumukuha na sila ng views kasi ang daming nagve-views eh. Tapos, yung bayad pa sa'yo noon. Kasi Yeah. ang nangyayari, binabayaran ka nung online na yun Yeah. para maglaro ng maglaro. Minsan nga minamanipulate na nila yung mga laro mo na magmumukhang lagi kang nananalo. Kasi para mapaniwala yung mga Instant follower mo, money madali na palang naman. manalo dito. Mhm. Oo. So, paldo-paldo yung mga influencer, pero yung mga followers niya, yun yung nagiging problema. Yeah. What are the things that you need to consider before posting on any SOCMED platform or questions to ask yourself before posting? I think nag-a-apply dito yung gate na sinasabi namin before na 4 na tanong. Is it Walang necessary? yun. 'Di ba? Anong intention? Dagdagan natin ng gate. Ay, walang Diba? yun. Nagdagan mo ng isa pa. O sige. Kasi 4 tayo, tagigisa tayong gate. Okay, sa personal page, syempre, yun lang yung means ko, kagaya ng sinabi ni Grace. Nasa ibang lugar kasi tayo eh. So, yun yung means ko to inform everyone that surrounds me that we are doing okay. Update lang. Correct. Update lang to connect with them. Yun yung sa personal page. Ngayon, sa digital marketing naman, syempre, business yun. Of course. Si-share ko yung business ko kasi kailangan ko ng network. Parang restaurant lang yan. Pag hindi ako nag-marketing, sinong pupunta sa amin? Pag hindi ko in-advertise yung restaurant namin, sinong pupunta sa amin? So, same sa digital marketing. Kung sino yung gusto na mag-earn ng extra as a passive income or kung gusto mo lang ng right community for your growth, yun yung mga pinopost ko. Pero I usually never try to post na yung paawa or parinig or yung magbibigay ng negative vibes. Gusto ko kontakta nila yung post ko, I'll bring smiles. Galit ako dun sa parang magsasabi ng secret tapos hindi naman pabitin. May pa-blind item. Oo, ayoko na ganun. Parang, itas mo na, ikaw naman ang gusto mo i-PM kita. Itanong ko sa'yo, ano yan? Ano ba Ano kasi? yan? Mel, ikaw ang nahuli doon. Kasi talagang, Marites spotted. Oo, diba? Parang, ano ba? Thankful ka saan? Sabihin mo na. Oo nga. Tapos minsan tuwa pa yung magpo-post na, yung mismong nag-post na ang daming magko-comment sa kanya. Sino ba yan, sis? May mga ganun. Ano ba yan, sis? Block mo na. Oo. Hindi naman yung gusto mo. Itag mo na. Oo nga, no? Ako hindi naman ako nagpo-post ng mga katulad ng mga parinig-parinig, ganyan. Ako naman pinopost ko mga ano lang naman occasion or remembering yung mga loved ones, ganyan. Oo nga. Malapit ka na sa obituary, Mama Grace, sa totoo lang. Sa mga birthday. Kasi yun yung parang ano mo lang na way, di ba, na nire-remember mo, lalo na yung mga loved ones na pass away na. At saka syempre yung birthdays. Kasi yun naman talaga yung dapat i-celebrate. Kita mo yung dynamics ng post niya. Kaarawan, yung pagkabuhay, at saka yung... Yun lang. At saka, Grace, hindi ko naman namin in-expect na mag-post ng mga, yung mga parinig at kaya. Kasi pag nag-post ka ng gano'n, isipin namin lahat yung account mo. Correct. Ay, nako. Siyempre, yun nga, yung mga milestone lang, yung parang willing ka i-share, di ba? Parang, lang, happy thoughts para pero the rest parang hindi na. Hindi, ganun din naman ako katulad kay Mama Grace. Wala naman ako halos ding post na sabihin mong maraming aminin nyo, tamad na tayong mag-post, Nay. Tamad na dahil di sa age. Basa-basa na lang. Actually, kaano na rin yun. Isang reason na rin. Akibat. No. Saka short messages na lang, di ba? Yung mga caption haba ngayon. Oo. Yung parang pag meron kang gustong i-post lang na sa tingin mo naman kahit papano parang may makakabasa na kahit papano ma-uplift yung mga pakiramdam nila or gusto mo lang yung ganun ba yun? Ang sarap lang din mag-post ng mga ganun. Parang, yung mga prayers, Mama. Isa yun naman yung mga prayers, yes, diba? Ako kasi parang ang sarap ng ganun. Tapos yung parang Bible verse. Huwag kang panghinaan ng loob. Yung parang pag nabasa to ng isang tao, parang kahit pa paano, mabibigyan man lang siya ng panatagan o ano. Yung mga ganun lang. Pero yung mga ibang post talaga, never ko namang ginawa. Ang babait na nila, no? O sige, ako na doon sa parte ng ng bad. Kasi, syempre ako, minsan may pagkakataon talaga na nagagalit ako, may mga personal na nangyayari na parang feeling ko,
kailangan idaan sa Facebook para marinig niya kasi hindi ko masabi. Or pwedeng pa-happy hour, gusto kong malaman niya na hindi man siya, ma-realize niya na, ako kaya yun, may nagawa kayo sa kanya. Pero hindi ko yun itutuloy kasi nga, the fact na in-entertain mo yun sa utak mo, tapos magko-compose ka pa nung isusulat mo, syempre, i-check mo pa grammar mo. Mahirap na. May mga maraming grammar Baka Nazi may dyan. makapuna pa sa'yo. Oo. So, burahin mo na lang. So, ibig sabihin, sa akin din, lagi ko iniisip, kung ito ba ipopost ko, ano yung magiging effect? Is it worthy? Yung effect. Ngayon, kung hindi siya worthy, teka, pag hindi ko ba siya ipinost, aatakihin ba ako sa heart? Hindi naman. Oo. Oo. Tapos, pangatlo, parang may minemaintain akong parang na, hindi ko kasi ugali din na mag-post ng yaw-yaw na parang sama ng loob, ng galit sa tao. Happy lang. Oo, happy lang. Kumbaga, tama. Kasi parang social media yan, I can choose kung ano yung gusto kong i-post. Yung mga personal, syempre may mga pinagdadaanan din kaming pamilya na parang hindi na yan para i-post. Kasi hindi ko yan diary. Diba? You are only inviting people na mag-isip, may nangyayari sa pamilya na to. May may gulo. Oo, Hindi parang na nga nila yun alam naman yung diba? pwede mong isipin. Oo. O parang kung ano man yung issue namin, sa amin na lang yun. Kaya kumbaga hindi ko rin talaga yung mga taong ginagawang diary ang Facebook. As in. Di ba nga, merong kasabihan, pipiliin mo kung ano yung ipopost mo sa Facebook, yung personal mo, love life mo, income mo, yung plano mo, parang ikikip mo talaga yan. Hindi lahat kailangang isinasa publiko, kumbaga. Kasi ikaw na may private individual, hindi ka naman bini. Di ba? Ano yung issue ko sa bini? Kanina pa ako bini ng bini. Kung public figure ka, mauunawaan namin. Sige, lahat maglatag ka. Hi, fans. I did this today. I eat this today. Parang Yung mga lagi ka ganon. naman kulang sa pansin nun kung lagi na lang kailangan gusto mo may i-post ka, may ipakita Bini, ka. mama, bini. Same din ako kay Mimi eh. Parang sa akin lang kasi, pag magpo-post ako about my family or kung ano man, parang update lang din. Okay, eto na siya. Pumapasok na siya. Or eto na kami. Yung mga ganun lang. Kung kunwari naman, mga parang general information, ang laging iniisip una, will it serve everyone on my network? Makakadagdag ba to sa information ng lahat? Or pili lang? Kasi kung pili lang, hindi ko na lang siya ipopost. For example, mag-opinion ako tungkol kay Carlos Yulo at sa nanay niya ngayon. Hindi naman lahat sa network ko interesadong malaman kung anong opinion ko dun sa dalawa or interesado sila sa topic per se. So sa akin, kung magbe-benefit lahat ng nasa network ko, ipopost ko yan. Pero kung hindi, hindi. Kasi before, di ba nagsabi ko kanina, nag-evolve na kung paano tayo nag-share sa social media. Before, magkaroon ng bagong sapatos, magkaroon ng bagong ganyan, kumain sa ganyan, post agad eh. Pero ngayon, ano bang concern nila kung magkaroon ka ng bagong sapatos? Nag-invite ka ba ng inggit? Or sinasabi ba sa kanya na afford kong bumili ng ganito? Parang tinatanong ko muna sa sarili ko, sino bang matutuwa kapag pinost ko to? Mas ma-serve yung mas marami, saka ko siya ipopost. Hindi na kasi about you yan, kasi it's public eh. Kahit naman nakasecure yung account mo, ang dami na kasing nasa network mo na nakakaalam. Kasi sabi nga ni Mimi kanina, once you posted it, nandun na siya. Hindi mo na siya mapabawi kahit sabi mong tanggalin pa yan, nakita na nila yan. What are our responsibilities being a normal individual? Someone that has a platform. Bakit may normal na tao? May abnormal kasi. Kasi celebrity na tayo, Mi eh. Kasi ang daming abnormal. Responsibility ng normal na tao. Parang, ano nga? Hindi naman ako bilog dun sa normal na tao. Ano ba yan? Kasi sabi ko nga, balance. Diba? Marami. Balance. Merong mental health, merong physical health, merong spiritual health, merong digital health. So, kailangan alam mo kung paano mo babalansin, kailangan alam mo kung anong i-share mo, kung sabi ni Dada, nakaka-inspire ba to, nakakapag-motivate ba to, is it educational? Tayo, sige, sabihin na nag-evolve na tayo to being normal, kaya alam na natin yung responsibility mo. Kaya lang, ang responsibility mo ngayon, tingin, para sa akin, like you said, as a mom, bantayan mo yung kilos mo. Kung hanggang saan yung social media, kung hanggang saan yung paggamit nila. Kasi hindi mo alam kung sinong mga tao ang nakakausap nila, kung nakakasakit na ba sila sa kapwa nila, kung nag-e-exceed na ba sila sa screen time nila. Yun ang mahirap kasi sometimes
kapag may teenager ka, kailangan i-explain mo pa sa kanya kung bakit ka magkakaroon ng rules sa paggamit ng social media. So, ang option ng parents, i-explain mo pa ba? Makikipag-argue ka pa ba? It's so easy to let it pass. Kaysa nakikipagtalo ko sa'yo. Kaya lang, tayo alam na natin yung responsibility mo as an adult, how to use social media. So, ngayon, ang responsibility ko na lang as a mom, to watch kung sino yung kinaka-interact ng anak mo. Bantayan mo pa rin kasi global network na nga kasi sobrang high-tech na. So, feeling ko, kailangan mo talagang malaman kung paano kailangan alam mo yung password ng anak mo, kailangan alam mo yung code niya, kailangan alam mo kung paano siya i-locate. Protection pa rin. Ang social media, pangit kung hindi mo magagamit ng ayos. Yun lang yung responsibility ko. Medyo na alarm ako dun sa mga concerns mo, having anak na teenager, tapos ayun nga, nasa social media. Parang ang dami mo, sobrang no? Ang dami mo, ng depression. Yun nga. Sobrang taas ng depression. Do you think we can still live without social media? Hindi na. Very direct. Kasi ganito. Halimbawa, pupunta ka ng, kahit, hindi ko alam kung pupunta ako sa Hollywood, sa lugar namin, sa Hollywood o kaya mag-medical ka. Hindi, sabihin mo na lang na, diba, kung pupunta ka sa isang lugar or kung makipag-consulta ka sa isang tao, hahanapin mo ang profile niyan. Pag-aaralan mo Kung pupunta ka sa restaurant, titingnan mo kung anong star review niyan. Kung may i-hire kang tao, minsan titingnan mo na agad ang profile niyan, kung saan man ang social media niya. Doon pa lang napapag-aralan ka na Sa Hollywood, I heard, before ka i-hire as a talent, titingnan rin nila kung gaano kadaming following mo. So parang requirement na siya. Okay. Requirement na siya kasi titingnan kung may followers ka na ba or nagsisimula ka pa lang, kung gaano ka nakakilala. Di ba, merong mga YouTube stars, merong mga TikTok dancers. So doon pa lang edge mo na kung marami kang followers. Use it wisely lang. Kaya naman kasi doon naman tayo nagsimula ng walang social media. Kaya naman natin. We survive. Kaya lang, technology is here already. Wala ka nang magagawa doon kasi pa-increase na lang, pataas ang gamit yan Yun lang, use it responsibly, saka siguro nga, sabi mo nga, wag sana laging money yung focus. I-mention mo yung mga artista kanina. So bakit nila ginagawa yan? Because of money. Parang bahala na kayo sa buhay niyo kung paano niyo yan. Basta ako, trabaho ko to. I will promote this because I offered it. Hindi sila namimili ng brand nila kung totoo sila. Hindi sila namimili ng brand nila. Kailangan kasi pag mamimili ka ng brand mo, it will tell pa rin sa culture at values na pinaniniwalaan mo. Dapat exactly. Yun. Napaisip ako doon. Parang, ang social media ngayon, talagang hindi naman sa totally na we cannot live with it. It's just that, naandito na tayo sa era na sa paligid natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng kinakain natin, lahat na. It's a way of life na. Yeah, kasi being away sa Pilipinas, sa pamilya natin, the only way we can connect with our family is through social media. Yes. Yun naman talaga. Kasi kung alam mong makikita mo sila over yung sa video call, ba't hindi mo gagamitin? Correct. 'Di ba? And kung doon na lang din nasanay ang magulang mo na naka-video call sa Messenger, itatanggalin mo pa ba? 'Di ba? Kung parang wala namang talagang masama sa social media, nagiging masama lang kung ano na yung effect doon sa tao. Hindi, tama kasi yung kanina, di ba, parang titingnan mo muna yung profile, lagi mo chine-check na muna. So that's a good use of social media. Kasi nga, nakikita mo na agad. Ang HR ngayon, ganyan na. Facebook ang tinitingnan. Exactly. Before kami talaga nag-hire, chine-check mo muna yung profile nung i-hire mo. Kasi minsan, maganda sa interview magaling. Pero sabi ko kasi, ganun ginagawa namin before. Titingnan muna namin yung profile. Pag titingnan namin, kada ano nito post, ano ba mga pinagpo-post nito? Minsan ganun Kasi nakikita mo talaga. So, makikita mo kung anong quality nung hinahire mo. Yung personality ng tao. Yes. Oo. So, it's one thing din, ano ba yung, kung ikaw naman employed, ano naman yung ruling ng company nyo tungkol sa social media posting mo? Kasi baka may mga ganun. Kasi may mga company na ganun. Kasi being part of the company, ano ba yung, dinadala mo rin kasi kami being empleyado. Yung brand. Diba? Kasi it's not, diba, before nasasabi natin, kapag naka-uniform ka, dala mo yung school kumpanya.
So it's same with social media. 'Di ba sabi ko nga concern ko dahil siyempre may pamangkin din ako na teenager, nakikita ko yung yung timpi ni Mel kanina habang nag-e-explain na parang kailangan niya maging balanse sa anak niya na hindi naman mukhang nagger siya, na parang nauunawaan kita, nage-gets ko kung ano yung pinagdadaanan mo, sasabayan kita. Ano yung sitwasyon ngayon na sa social media, yung challenge mo, 'di ba, bilang nanay? Dahil nga siyempre ang dami mong dapat ingatan ngayon. Kasi 'di ba ang social media, kapag yung kaharap na ng anak mo, hindi mo na alam kung ano nakikita at binabrowse niyan. 'Di ba parang talagang kakabahan ka. Ano na ba yung nakikita ng tao? Kasi may namumuuna na pag-iisip niya na parang, ay okay pala tong ganitong pananamit. Ay okay pala tong ganitong mag-boyfriend ng ganitong edad. Ay may nagli-live-in na pala. Dapat ay okay lang pala. Siyempre babalik sa iyo, ma'am, okay lang ba na ganoong ganito? So here comes the mommy. Paano nangyari na lagi kayo nag-uusap ni Sam regarding sa sa mga titingnan niya sa Facebook? Buti pumayag siya na magkaroon siya ng screen time. Tapos, kumbaga parang naiintindihan niya na ginagawa mo to para rin sa kanya. Merong time na sa school parang puyat. So sabi ko, bakit ka napupuyat? Ito ang ito ang time clock mo Tapos ginawa ko, tinetest ko siya paggabi. May itatanong ako. Bago biglang magre-reply. Ay, huli! Huli ka pala! Bakit ka nagre-reply? Sabi ko, ibig sabihin, gising ka pa. Sabi niya, no, I just woke up kasi gawa daw ng sound ng phone. Tapos ay ba? Kasalanan mo. Kasalanan ko. Galing na ako dyan. O kaya naman, minsan bababa ako sa kwarto, i-check ko. Siyempre, i-check mo kung basta. Yun din ang isa sa rules sa bahay. Alam yung hinihingi nila yung privacy nila, pero gusto ko, bukas yung pinto mo, hindi mo ilalak. Huwag mo ilalak yung kwarto mo. So, pag bubukas ko, syempre, mahahalata mo naman kung nagpo-phone pa or hindi. Madali naman kausap si Sam. Sabi din ng mga counselor dito, it's good kasi binag-voice out niya sa'yo kung ano yung gusto niya. Kasi may mga bata na kapag sinita mo or kapag may gusto sila pero hindi mo malalaman kasi hindi sila very vocal. So, mahirapan ka mag-adjust. Hindi mo alam kung saan ka mag-a-adjust kasi hindi mo alam kung ano yung gusto nila. Kaya, mas maigi na rin na vocal yung anak mo kaysa sa nanghuhula ka kung nasaang page na ba siya, nasaang pahina na ba siya, ikaw hindi mo pa rin alam. So, mas swerte ako kasi vocal siya, sinasabi niya talaga dahil. Bilanggit ni Dada yung misinformation sa social media, di ba? Sabi ni Dada, kailangan yung source mo, kailangan may credibility bago mo ibigay sa social media. Yun, ganun kami ni Sam. Kapag may sinabi, ayaw ni Sam na nakikipag-argue sa akin, no? Kaya pag may binibigay siyang new information, halimbawa may sinabi siya, yung Shein daw, puro kids daw, puro child abuse daw, mga workers, ganyan-ganyan. Sabi ko, what's your source? Yes. Sabi niya, gusto mo, bibigyan kita ng presentation para sa Sabi ko, sige, pakita mo yung presentation. Sabi ko, bigyan mo ko ng slideshow ng presentation para makita ko kung saan source mo nakuha yan. Kasi ayoko nang naniniwala siya sa kung ano man yung nababasa niya sa social media without checking yung reference. Saan niya nakuha yun. Kaya si Sam, basta may binasa siya sa akin, lagi yan may nakalatag na dito ko nabasa. May pruweba. Correct. May reference, no? Kasi alam niya makiki-argue ako source. Oo, kailangan may source. Kailangan hindi pwedeng sasabihin mo lang sa akin na nabasa ko sa ganito, sa ganyan-ganyan, na ganito pala. Sasabihin ko, anong source mo? That's good. Natagan mo ako ng source. Natagan mo ako ng source kung saan mo nakuha, tapos doon mo ako mako-convince. Pero kung wala kang source na ipapakita sa akin, sorry. Correct. Oo, kasi eventually magiging way of life niya yan without her na i-share ko to sa mami ko. Hindi na ganun Minsan magiging way of life niya na bago ako maniwala dito, teka muna, titingnan ko muna kung totoo to. Diba? So at least may ganun na siya. Oo. Parang, ang galing ni, parang siya, strategist na siya ngayon. Isang anak pa lang yan, Paano naman doon kay Gabe? Ano naman yung approach mo? Si Gabe mahirap pagdating sa phone Lalaki o sa tablet. Lalaki kasi 3 years old, di ba? Kaya ako sinabing mahirap kasi kasama ko siya sa restaurant. So, yung control, tipong halimbawa, ako kasi sa frontline ako nagsaserve ng food. So, pag may gusto siya, alam mo yung parang mapatahimik mo lang siya, ibibigay mo na yung phone or tablet. Okay. Yeah. Okay. Immediately so, sa akin ang mali doon. Diba? Sa akin ang mali doon. Kasi, paano ko siya mapapatahimik kung halimbawang nasa akto ako ng pagsaserve ng food. Yon ang a work in
progress para sa amin. Okay. So, Oo. kasi mahirap eh. Alam mo, siyempre, mas gusto niya yung nagaganon siya kumpara sa Yeah. nagko-color. Naging pacifier niya tuloy, no? Yun, oo. Mm. Yun ang babysitter niya, kung tutuusin. Mm. Pero, hindi naman challenge eh. Parang incapacity ko rin siguro kasi hindi pa ako luxury pag nakapag-stay ka sa Yeah. bahay eh. Yeah. Luxury yun. Parang very fortunate ka kung ikaw parents, huwag kang tama rin na nasa bahay ka lang at nag-i-spend ka ng time. Oo, nakaka-burnt out din na mag-stay with the kids, right? Kahit nga mag-grocery ka alone, me time mo na yun eh. Pero yung so ang ginagawa ko, meron kasi halimbawa bata na grade schooler doon na kapitbahay lang din ng restaurant. I ask her, I even pay her to bring Gabriel sa park or sa swimming or sa library kung nasa work ako. Yun, para matanggal lang siya sa screen. Kasi mabanggit lang namin, nung nakausap namin si King, talagang sinabi niya na kung gusto niya nga gumawa ng advocacy regarding dyan sa gadget, kaya nga nagkaroon ng kondisyon yung anak niya is naging guilty siya dahil sa gadget nga. Kumbaga parang gusto niya ipagsigawan, kayo na mga magulang, lalo doon sa mga tinatamad na asikasuhin ng anak, ibinibigay ang iPad para lang manahimik at gawin yung gawaing bahay. Hindi mo alam, may nako-consume ang bata, tapos may tendency nga na maging kondisyon ni So sabi niya talaga, nung pumunta siya sa Pilipinas, talaga sinabihan siya ng doktor, hindi nakakahiyang ipagkalat na ang anak ay may ganitong kondisyon. At marami sa Pilipinas ang papunta sa ganitong kondisyon hanggat nananatili na ang iPad ay kadikit na ng bata pagkamulat ng mata. Maraming bata pa ang nakaabang na maging ganyan kung hindi mapipigilan. Parang nawawala na yung turo o yung natural way ng pagtuturo nang hindi ka tumitingin sa social media. Lahat ng ngayon, Kumbaga ang nagiging point of reference is lagi yung sa social media, sa Google, sa Facebook, o ano yung nakikita. Parang ganun Oo, ang feeling nila yun na yung tama. halos lahat, na parang ang alam ng bata, ay mas tama to kasi ito yung sinabi sa ganito kaysa minsan hindi ka na nasusunod bilang magulang, parang nawawala rin yung respeto sa iyo ng bata na paano ko ba ito mapapaniwala dito sa sinasabi ko iba yung nabasa niya o iba yung nakita niya sa social media. Ang hirap mong ang hirap kalaban ng social media, parang ganun bilang kasi dahil nakapaligid na yan, pagising mo pa lang sa umaga hanggang sa matutulog ka, andyan lagi siya. Tapos kahit sa eskwelahan, ginagamit na rin yan. So ano pang laban mo? Anong gagawin mo? Kaya tututukan mo lang siya in a way na alam mo kung paano mo siya dapat alagaan o dapat bantayan, dapat sabihan. As in, nag-aaway talaga ang parent at bata dahil sa social media na yan. Parang ganun kasi ngayon yung trend hindi na maawat. Alam mo yun, hindi na siya, kung pwede lang mawala ang internet. Minsan ako minsan talaga pag yung pinag-aawayan namin yung gadgets, hindi ko maiwasang sabihin, sana wala munang wifi o wala munang, alam mo yun, wala munang net o kaya magloko muna yung net para matahimik lang. Kasi doon napupunta lagi yung away, doon napupunta lagi pag hindi nawawala pag nawala internet. Kasi mas challenging sa iyo kasi at least si Sam, alam mo yun yung ano niya, lumaking normal yung ng bata. Yes. Sa'yo kasi, ang dami mong aabutin dahil nga sa sitwasyon ni Jayden. Sagad-sagad talaga yung kailangan mong yung kuhaning lahat na, alam mo yung pag-intindi, pag-unawa, kahit gigil na gigil ka na, hindi mo alam kung paano gagawin mo, tama ba yung sinabi mo, tama ba yung ginawa mo, tama ba yung pinakita mo sa kanya. Parang ganun. Kaya talagang may time na pangit man na sabihin minsan, wala nga muna kayang yung ganun, yung tahimik na lang, tapos mag-usap na lang tayo, yung tayo na lang ang mag-usap, wag yung cellphone ang tingnan mo. Parang ganun. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Yung mga asawa ninyo, ano naman yung ginagawa ninyong mga sa social media? Siyempre, babantayan nyo rin yan. Sinabi ni Mimi, Mamaya may applicable nakaka-PM na din yan. ba? Applicable din ba sa husband? Kasi na-consume na kayo ng anak ninyo. Isa, dalawa. Tapos yung isa, ibig sabihin, may negosyo pa kayo. Abay, paano naman ang asawa ninyo? Binabantayan nyo ba? May mga pakwidaw, medyo may mga tago moment pa ba kayo na parang sisilipin nyo? Sino na binabrowse nito?
Yung nakabikini na yun na nilike niya. Di ba? Alam mo, it's up to Babantayan them mo eh. ang iyong mga pag-aari sa panahon ngayon. Kasi sa mga ganitong time, parang wag na silang dumagdag sa iisipin pa namin. It's up to them how they discipline themselves. Mahirap kung pati sila, alam mo yun, babantayan mo rin. Kaya simula pa lang pinag-uusapan na namin yan. Ikaw na mismo yan. Kasi sinasabi ko sa kanya yan eh. Sabi ko ako, hindi ko hilig na mag-check ng phone, hindi ko hilig na magbungkal. Pero alam mo yun, may instinct kasi minsan ng babae na kailangan namin siyang buksan. Pero sabi ko, ayokong dumadating sa ganon. Ayokong dadating ako sa point na ganon, na kailangan ko pang buksan yung telepono mo para may malaman ako. Parang nasa sayo na yan. Kasi parang sa akin lang, kung meron akong dapat malaman, sabihin mo na agad sa akin kaysa malaman ko pa. Kumaga may ganun na kaming usapan. Hindi siya masarap sa pakiramdam na kailangan meron ka pang laging gustong i-check. Nakaka-stress yun yung parang iisipin mo, pagdating nito, dapat i-check ko to. Kailangan matulog na siya agad para makuha yung phone. Hindi siya nakakatuwa. Hindi siya masarap sa pakiramdam. Actually, yung sa amin... Babae? Hindi, yung sa amin kasi mag-asawa, hindi na. Kilala nyo naman yung isa, di ba? Kumbaga yung mga ginagawa niya, alam ko na rin naman kung ano yung minsang pinagtititingin niya sa mga, niya. Ang concern talaga lang namin lagi na pinag-uusapan talaga is yung sa bata. Ano yung mga, wala naman? Wala kasi siyang, hindi kasi marunong sa, hindi marunong mag-Facebook. May Facebook account siya, ako pa gumawa. Tapos, minsan nga, di ba yung react, yung laugh, yung action, Pero may naklik lang siya. Tatakbo na yun sa kanya. May naklik ako, tanggalin mo, may naklik ako. So, wala siyang alam. Hindi siya ma-social media. Nintendo siya. So, games! Okay. Appeal tayo, Mi. Oo, sa game siya. So, cellphone, iwanan mo yung cellphone ko dyan. Iwanan mo yung cellphone namin dyan. Walang trust. So, sige. Pumunta tayo dyan sa issue, hindi ma-social media. How about games? Meron bang pagkakataon or insidente na parang medyo nainis ka na parang sobra na yata? Ako sa games wala akong issue kasi kasama ko si Ron sa restaurant eh. Alam ko kung gaano siya hard work. So alam ko na yung pag-games niya, yun na yung ang tawag doon. Buhay niya sa party na yun. Yun yung talaga focus niya na yun. Ang relax niya ba? Pinaka pang-relax niya na yun. Awatin ko pa ba yun? Maybe mababait ang asawa niyo. Sariling buhay din ako. Hindi, yun ang epekto pag almost 20 years na kayong married. Okay. Correct. Wala na kayong pakialam sa Oo nga, no? Hindi naman. Parang... nalipasan na yung pag-aawayan nyo pa ba yung maliliit. Yes. Parang papunta na rin kami dyan unti-unti. Pero I commend your spouses kasi nga nakakaginhawang marinig na hindi nyo issue yung mga ganyan, yung mga pasaway na asawa na kapag nasa social media may pini-PM na iba. Yung may kumpare na ang pangalan ay paring ganito pero babae pala. Diba? Kasi problema rin yan ng ibang may mga asawa. Ang social media nagiging way nila para maging broken family sila. Dahil sa dami ng tukso. Iba na nga daw yun. Micro-cheating na nga daw yun kapag nag-like ka ng nag-like yes. Micro-cheating na din daw yun. Totoo naman. Wala na tayong magagawa. Ayan na talaga ang social media. Lahat ng kaakibat ng social media talagang maaapektuhan ng buhay natin. Kaya nga ganun ang tanong ko. At least ba ang mga asawa ninyo, never kayo nagkaroon kasi bantay na bantay nyo ang mga anak nyo. Ang asawa nyo, syempre dapat bantayan nyo rin yan. Kasi syempre hindi naman 24/7 nakatuto kayo sa mga tinitingnan yan sa Facebook o sa Instagram. Diba? Pero it's nice to know na ang babait nyo hindi siya mabait. Kasi hindi mo siya, sabi ko kanina, hindi mo siya ayan na nga, binawi pa. Parang gusto ko lang parang kasi sa mga ganito, dapat hindi na sila binabantayan. Kumbaga kung gusto, kasi mahirap kung babantayan mo lang tapos parang hindi nila gagawin dahil bantay sila. Parang, di ba, hindi siya okay. Paano pag walang bantay? Sabihin may gagawin. So parang ang sa akin lang, make sure dapat yung self-discipline nila to do that because hindi nila, dapat alam nila kung anong tama at hindi. Kasi kung alam nila kung paano discipline yung sarili nila, on the use of social media, yung sabi mo nga, yung mga ganyan na, yung mga micro-cheating and all. So parang, it's up to them to discipline themselves on the use of social media. Kasi parang alam nila dapat kung ano yung magiging effect niyan in case na may gawin sila na gano'n. So hindi sila dapat bantayin. Hindi sila dapat ang binabantayan. Dadagdag pa.
ilang taon na rin naman sila, di ba? Kumbaga, hindi, Sa wala na inyo. yung ganong, Sa inyo. parang, Kami nagpo-podcast, ikaw Mimi, nasa digital marketing. Ikaw ba, may nakikita pa ba kayo na parang i-level up pa with the use of social media? Digital marketing kasi, kumbaga, yun yung malaking scope. Sa madaling sabi, digital marketing sa social media, although related, magkaiba siya ng concept. Ang digital marketing nagpo-focus sa email marketing, sales funnel, yung mga website, earning online, yun ang digital marketing. Ang social media, doon ka magko-connect sa mga tao, yun yung magbi-build ng brand mo, yun yung kaibahan. Sa madaling salita, digital marketing ang strategy, ang strategy, ngayon ang social media ay isa sa tactics para ma-achieve ang strategy ng digital marketing. So doon nagkakaiba. Napasama ako doon sa affiliate marketing ng isang high-ticket product. Ngayon, mataas ang commission doon, as in malaki ang commission doon. So naisip ko, kasi wala naman akong alam sa social media, wala naman akong masyadong screenshot nga sa phone, hindi ko alam. So sabi ko, kung para ma-achieve ko kung ano yung market out there, siguro kailangan kong pag-aralan ang digital marketing. So doon ako ngayon pumasok sa digital marketing. Ang digital marketing, basic lang ang alam ko. Like I said, estudyante pa lang naman ako ng digital marketing. So ang digital marketing, parang magsaserve, sales ng either physical product or digital product na magsaserve sa tao. Halimbawa, mga downloadable recipe, audiobook, ebooks, ganun. Yun yung digital products na tinatawag. So, kung wala kang digital products, pwede kang maging affiliate ng isang company. Kumbaga, pwede kang mag-promote ng hindi mo naman gawang product. Yung tanong mo kung hanggang saan ba ako sa digital marketing. So right now, sabi ko, wala naman akong digital product. Diba? Anong libro ang isusulat ko? Anong audiobook ang i-compose ko para mag-create? Anong course ang i-write down ko para maibenta online? Diba? Parang sabi ko, wala naman akong maibebentang produkto na gawa ko. Parang wala pa ako doon. Tapos, kaya ginawa ko, nag-affiliate na lang ko. So, kapag affiliated ka, magpo-promote ka lang ng product. So right now, ang pinopromote ko, yung Digital Marketing Academy. Kasi I joined as a student, tapos ang dami kong natutunan. So sabi ko, ang dami kong natututunan sa digital marketing na to. Tapos bukod doon, as a mom, nagsettle ka na as a mom, as a business partner sa asawa mo. Wala akong, nagsettle ka na, parang hindi ka na nag-aaral. Nagbabasa ka ng libro, pero hindi ka na nag-aaral. So natuwa ako kasi naging estudyante ako. Tapos sabi ko, meron pa pala akong dapat matutunan. Tapos natuto akong gumamit ng Canva, natuto akong mag-live, natuto akong mag-StreamYard. Nakakatuwa malaman na meron ka pa palang matututunan. Yes! So, dahil sa wala akong digital products, kasi nga sabi ko, anong libro ba? I'm not an expert parent para magsulat ng mga parenting tips. Hindi ako ganun ka-expert, hindi ako ganun kumuha ng kurso, hindi rin doon linya ang trabaho ko. So, feeling ko, wala akong masashare na ganun para gumawa ako ng audiobook or ebooks or courses. I had an idea to create my own product. Kasi nung isang beses, gusto ko ng planner, ng online planner. Yes! So, sabi ko, dapat mag-create na rin ako ng sarili kong planner. Kasi alam ko kung ano ang mga kailangan ko sa planner. Plus, it's a passive income, my dear. Diba? Oo naman. Bukod sa natututo ka, parang natuto ka nga lang mag-change ng color or mag-add ng picture dun sa isang poster. Sobrang accomplishment na yun sa'yo. Ito yung sinasabi ko dito na parang, if you are not learning, you are dying. Kasi mababore ka eh. What am I doing? Nakaka-boring naman. Wala akong pinagkakabalahan. Unlike kung everyday, meron kang sineset sa sarili mo na, kailangan kong matutunan to. Parang naiinis ka kapag, hindi ko alam to. Bago to sa pandinig ko, I have to know this. Hindi ko man maging interest, at least I know. Diba? Parang, you have the option of turning it down kasi hindi mo siya trip. Pero at least alam mo na, bago mo inayawan, alam ko na yan pero hindi ko type eh. O, hanap ka uli ng pagkakabalahan na bago uli. Para at least everyday na-challenge ka na, uy, may natutunan na naman ako. Lalo sa ng social media ngayon, kapag naiwan ka talaga, parang nganga ka lang. Yung tipong lahat nag-uusap na about, cringe.
cloud chaser yan. May mga linggo ng social Terminology. media. Hindi ka makagets kasi nga pumayag kang naando ka na lang sa gilid. Hindi ka nag-innovate. So eventually talagang ikaw maiiwan. The main reason ba't na inano ko tong social media na to, ito sa platform ng Spotify, is this way na i-immortalize mo yung personality mo. Kung halimbawa wala na tayo sa mundo na to, pag nami-miss tayo ng kung sino mang naiwan natin, ang daling mag-click yung episode. Mag-binge watching kayo sa YouTube namin kahit ilan lang ang niyan. But the thing is, nagawa naming ilagay yung may print na tayo. Alam mo yung may marka na tayo na naiwan, yung footprint kumbaga. Na eto, yaw-yaw ng yaw-yaw tong si kahit ganyan. And this way kasi feeling ko lang, oo, Mel, tayo yung umidad na. Yung mga nalalaman natin sa buhay, it deserves to be heard, to be shared. Diba? Kumbaga parang tayo, umidad ng ganito, may mga naririnig tayo, nai-inspire tayo, na ma-motivate. Aba, tayo rin naman siguro may mapupulot na aral sa kanila. So parang ang gusto ko sabihin, na andito na ang social media, yakapin na natin yan. Sabayan na natin yung let's ride the wave. Kasi, iyan na talaga, magtataka lahat na yumaman na sa pagbablogger, sa pag-reel, sa pagko-content. Kasi ayan na talaga. Hahanap ka pa ba ng iba? And besides, this way, imposible hindi ka ma-develop yung personality mo. Every time na magpo-podcast kami, minsan sasabihin ko kay Dada, magbabasa ako ng ganito para iba-iba naman yung nasasabi ko, hindi yung same-same lang. Kasi kailangan mong maging linguistic, tsaka yung talagang fluent sa kung anong industry. Pag halimbawa ang kausap mo, may ganitong alam, dapat alam mo yan dapat kahit papano. Kasi mukha kang tanga lang yan na tanong ng tanong na parang hindi mo alam, hindi ka makakonect. So this way talaga, mapipilitan ka na mag-evolve. Madagdag ko lang kasi, di ba, ano yun gusto ko yung idea nung sinabi ni Mimi. Kasi di ba, parang digital. Meron tayo, kumbaga na-stop na tayo yung learning stop. Well, continuous learning naman talaga kasi natututo naman tayo in every day natututo tayo sa buhay. Pero yung like learning person naputol nung nag-graduate na tayo, 'di ba? Nawala na 'yan. Pero yung idea ni Mimi na sabi niya, inintroduce sa kanya yung digital marketing. Inisip niya, ano bang gagawin ko doon? Sige nga, tatry ko nga. Kasi nga dahil hindi ko alam Kumbaga parang sige nga, kasi wala, nag-stop na ako Kumbaga inopen niya yung sarili niya na kailangan ko may matutunan ulit. Pero hindi ko alam kung anong meron sa akin. Pero yung progress niya, kung paano niya nakita, okay, hindi na sa akin yung ganito. Hindi ko alam yan, hindi naman ako maano dyan wala ako i-share sa ganyan. Inantay niya, kumbaga inantay niya kung hanggat nakita niya kung ano yung ito, kaya ko to. Ito, meron akong may share dito. Hindi porke hindi natin alam to, hindi na natin susubukan. So, ang sa kanya, tiningnan niya muna kasi mukhang interesting Kasi wala naman akong ginagawa, tingnan ko nga. You never know. So sa kanya, inantay niya kung ano yung mag-i-interest siya at kung ano yung mag-click siya two-way, matutunan siya, may makukuha siya, in a way, may ma-share pa siya lalo. So nagustuhan ko yung idea na gano'n, yung parang hinanap niya muna kung saan siya mag-click, kung ano yung maging interesting sa kanya, yung gano'n. Kasi like kung ito ipupush natin lagi na kailangan, sige kayo kasi andito na tayo yung social media nandiyan na yan, you just have to grab it, you have to utilize the use of it, nandiyan na yung reels, gamitin nyo. Pero hindi kasi lahat interesado doon. Hindi lahat, ito yung gusto nilang gawin. Kasi makikita mo pag sinabi mo ganyan, kikita ka dyan, gawin mo yan. Pero pag nakita mo yung content, bagsak. Kumbaga mag-connect din sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo. It's just that, ito na yung uso, gawin ko rin nga. Hindi siya ganun. Parang sabihin mo lang na eto na yung uso, kikita ako dyan. Oo, kaya yan. Oo. Kasi dapat meron ka din kahit papano na ito yung gusto mong gawin, ito yung interest. Gagawin ko yan. This is the era of you parang ilabas uli yung dating ikaw. Kung dating ikay matalino, yung talagang palasagot sa klase, aktibong miyembro ng ng school, this is the time again na magpakitang gilas uli. Sa mundo na to, na napakadami ng gumugulo sa utak mo, kailangan mong hanapin yung niche mo. This way kasi magiging masaya ka Di ba main reason kung bakit nai-stress ang tao, hindi na nila makitang paano maging masaya. Pero kung meron kang isang bagay na pinagkakaabalahan, and at the same time, may nai-improve sa'yo, dapat i-maintain mo yun. Kasi nga yung mental health mo. Dito na nga papasok ang social media. Kasi ito na yung nasa harapan natin. Lahat tayo, every time, nag-i-scroll tayo. Ngayon, ang
point dito is, ano ba ang gusto mo? Manatili kang consumer ng content ng iba? O ikaw ang mag-produce ng content na papanoorin ng iba? Yun lang naman yun. Diba? Para kung naandito ka na lang naman, you have the option. But for those na hindi mo talaga to linya, walang problema. Okay lang yun kung hindi mo nakikita ang sarili mo. But again, hanapin kung po saan ulit. kung hindi mo yan linya, kasi old school ang ang approach mo, no problem. Pero again, the point is, kung ano makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan and everyday, kung ano yung makakapagpamotivate sa'yo to do your best today. Kasi kung masaya ang isang tao, kahit anong industriya ka pa, mag-radiate yan sa'yo eh. Talagang babalansehin mo na my goal today is to be happy. I will strive to be very happy today. Kasama nun ng improvement. Yung page namin, hindi namin pinupush na mag-sponsor or na mag-invite talaga ng maraming followers. Kumbaga sa amin kasi, parang ang unang purpose lang talaga namin is i-publish kung ano yung yaw-yaw namin everyday. Yeah. Kasi pag nag-usap kami, okay, may topic pala tayo eh. So parang doon kami nag-start eh. So parang bakit hindi natin i-share? So hanggat, ayun nga, parang nag-invite na kami ng mga guests natin. Bigyan natin ng sustansya ba yung sinishare namin? Parang naging ganun. Kasi ang namin is, ang goal namin, kasi kumaga kami, meron kaming insatiable hunger para doon sa magsalita. Opinionated kami. Hanap namin dito is yung may maibabahagi, may maiaambag. Kaya ang hanap namin dito talaga yung mga tao na, alam mo yung go forward ang approach sa buhay. Si Chingay at ikaw, may common denominator kayo. Pareho kayong negosyante sa ibang bansa. Tapos mag-asawa kayo na nagmamanage. At may mga anak din kayo on the side. Yung parte na yon, mababalidate mo kasi yung ng isang tao kapag pinakinggan mo kung ano yung story niya. Diyan tayo papasok. Lahat ng tao, they want to be heard. Kung bakit sila ganun. Diba? Minsan nga akala nila, ay, akala ko tahimik ako. Yung pala, pag may magtanong lang ng tama, madaldal pala ako. Okay pala yun. Oo. Kasi, yung purpose kasi is parang at the end of every episode, kapag ang guest namin natanong na sa sarili, nag-enjoy ba ako? Okay ba ako doon? Pag nasagot mo yun, ibig sabihin panalo na kami. Na-achieve namin yung goal na yun. Pag nagawa namin na ang tao is na-i-share niya kung ano yung purpose ng buhay nila, nung ginagawa nila. Ikaw, anong purpose ng ginagawa mo? Diba? May 1 to 10 yan. Pag yun na-i-share mo na, andyan na yan. Pag may nag-click ng episode na to, ito pala ginagawa ni Melissa. O lalong, akala ko, negosyante lang sila sa Canada. Ito pa pala ginagawa niya. Ma-click niya, ano ba tong affiliate marketing? Ay, tama yung sinabi niya. Dapat hindi lang ako mami, dapat continuously nag-grow ako. Diba? Imposibleng walang ma-pick up sa mga kada episode na naririnig natin. So, yun yung reason ba't tayo may mga pinanonood din. Kasi may naiiwan sila eh. Kumbaga sa tae, may naiiwan. Ang daming pwedeng naman yung sample mo. Ang sarap din nung makabuluhan yung ginagawa natin kesa naman yaw-yaw tayo ng yaw-yaw. Wala naman tayong mapigay yung maganda. Parang ganun na. Ang isa pang parang golden nuggets sa akin kasi sa ganitong mindset na lagi kang wag kang mag-no sa mga opportunity. Tingnan mo muna bago ka mag-no. Oo. Sa kada papasukin mo na industriya or niche, what have you become? Ano yung nag-e-evolve kayo? Kasi kami, kung dati, eto sila naiintindihan ko. Kumbaga ako, dati na nasa social media, hindi lang ako consistent. Pero kasi alam ko na may mabuting dulot to eh. Yung main talaga is mag-enjoy kami. Oo, meron parang nakakamot na kati sa amin. Social media kasi, people are watching. Kahit hindi sila mag-legally follow sa'yo, pinanonood ka nila. So, just continue what you are doing kasi hindi equivalent ng following mo kung ilan talaga yung actual na nanonood sa'yo. So, continue what you are doing kasi people are watching. So, hindi nila kailangan God is watching, no? Ngayon, people are watching. Follow sa'yo. Hindi yun lang. Tapos yung sinasabi mo na personal growth. Siguro, if you have time later, mamaya, tingnan mo tong latest episode mo and then look back dun sa first episode mo. Dun mo makikita kung gaano ka na nag-grow. Parang biggest accomplishment na yun sa'yo kasi makikita mo na, tingnan mo, dito ako nag-start eh, pero eto na ako ngayon.
So parang accomplishment mo na yun sa sarili mo na kahit papaano, for sure meron kang nai-inspire na manonood dun sa ginagawa mo ngayon. Yun yung kainaman na may ginagawa ka kahit papaano na hindi pansarili lang. Kaya parang, tapos ginagawa mo pa siya as a team. Di ba parang, eto yung experience na to, ako, nasisihan ako every week. Isinashare mo pa dun sa mga kaibigan mo. So, parang multiple happiness na yon. And kumbaga parang, eto lagi namin din sinasabi na parang masyado nang magulo at medyo may karumihan ang mga nakikita natin sa social media. Dadagdagan pa ba natin? Di ba parang kumbaga sa sabon na panlaba, doon tayo sa lilinisin natin, doon tayo sa magagandang content na i-consume ng tao. Kasi the fact na tayo ay meron ng page at may mga followers, kahit 5 yan, meron na tayong obligasyon sa kanila na maging mabuting ehemplo. Ang hirap tuloy. Hirap mag-isip every week, di ba, kayo ng topic. Nasa business kayo ng pizza. So, nagagamit nyo ba ang social media sa pagpo-promote ng business ninyo? Hindi. Ha? Hindi. I mean, hindi, considering kasi na nasa digital marketing ako, parang nakukulangan ako sa effort ko ngayon sa restaurant. SEO. Yun yung feeling ko, yun yung nagiging standards ko. Kasi dahil nakafocus ako sa digital marketing, ngayon napapabayaan ko ngayon yung restaurant page. Yeah. Yun. Pero of course, social media helps. Lalo na kung may bago kang menu, kung may bago kang hours, may bago kang special. Social media really helps. Especially pag in-start na i-share yan ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi yun na yung marketing mo eh. Yes. Kasi parang, alam mo naman Pilipino, kasi kay Prenzy kasi, Filipino food yung offer niya eh. Sa amin kasi Western. So, Western food, so majority, puti talaga yung kumakain. So, yung privacy ng tao, hindi ka basta-basta magpipicture. Oo nga, no? Kailangan magpapaalam ka pa. Yung iba, meron ka pang form na titirmahan. Kasi sabihin mo, i-upload ko to sa social media, okay lang ba? Hindi naman magpapaalam ka pa. May ganyan, So, kaya yung events na nangyayari sa restaurant or yung mostly food lang. Hindi ako pwedeng mag-expose talaga ng kung anong events yung nangyayari. Kasi nga, yung events, parang exclusively lang for the family. Tapos bigla kong ipopost yung, dito nila ginanap yung birthday, dito nila ginanap yung anniversary, gano'n. Hindi ako pwede unless, yun nga, I mean, may consent, malagitnaan ba naman ng event, doon pa ako magsasabi na, pwede bang pirmahan mo to para i-upload ko sa social media? So, yun yung issue naman sa side namin. Kaya, hindi rin ako masyadong maano. Nung panahon natin, di ba, obviously, walang social media, walang Facebook. Parang ikaw ba, would you wish na sana nung time natin, yung kasagsagan ng pa-teenager tayo, na meron na sanang social media before? For me, hindi would siguro. you wish? Kasi mas nag-enjoy ako ng face-to-face, mas nag-enjoy ako ng physical interaction kumpara sa interaction. Personal. Yun nga point na yun. Pero kung ang tatay ko ay nag-a-abroad pa noon, siyempre mas gusto ko may social media. Kesa yung tutulad ka ng snail mail, tapos mag-aantay ka ng 1 to 2 weeks bago niya marating, tapos mababasa niya, tapos magre-reply siya. Mag-iintay ka ulit ng 1 to 2 weeks kung okay pa ba siya. Kung terms ng pagiging young ones ko, mas gusto ko yung personal interaction. Pero kung magbe-base ka doon sa pamilya mo na nagtatrabaho away from you, mas gusto ko yung social media. Correct. Okay. Tsaka, di ba, parang, kasi dati noon, di ba, tayo bago sa mga assignment, talagang paghihirapan, punta ka ng library. Ngayon, isang click lang, di ba? Parang napakalas lahat sa kanila. Ngayon, parang hindi nila nasa maghirap ngayon. Compare tayo. Na lahat, tamad din ng mga bata sa totoo lang. Nabawasan yung pagiging resourceful. Nawala yung pagiging resourceful ng mga bata kasi social media lang andyan. Pag nag-search mo kay Google ka lang, ngayon may AI na. Lahat sila nagagawa na report mo. Nung tayo, pag-ano ka sa library. Manual. Di ba kaya nga sinasabi noon, may kasabihan, nagsusunog ng kilay. Ngayon, nagpa-pluck ng kilay. Tapos sila pala yung pagod. Sila pa yung nagre-reklamo na pagod. Tapos mas marami pa silang ngawa. Samantala, mas pinadali na nga sa kanila kaysa sa ginagawa natin dati. Kayo ba? Sino yung mga influencer na parang, ay, type ko to.
Kasi maganda yung content niya. At least name 1 or 2 at bakit. Ako hindi siya pina-follow eh. Kasi parang siguro, Kasi, di ba sabi ko, vocal ako na, nag-enjoy akong panoodin si Small Loud eh. Kasi na-entertain ako. But not because Yun yung parang mo, meron ako, na-entertain ka. yes, Oo. na-entertain ako. Pero hindi ko siya pina-follow. Kumbaga parang, pag nakita ko, sige papanoodin ko kasi nag-enjoy ako. Pero not to the point na pina-follow ko siya. Nag-enjoy lang ako, napanoodin ko siya. Kasi naaliw ako sa kanya. Okay. So wala talaga ako yung talagang deliberately pina-follow ko talaga in influencer. May ano kasi sa akin ng influencer eh. Kasi number 1, influencer sila. Kasi parang ang sa akin yung mindset ko kasi is kumikita kasi sila. Yun ang tingin ko. So it's more of like that kesa doon. Kaya minsan, di ba sabi nyo, di ba napag-usapan natin last, yung mga previous episodes natin, for sure kayo, may mga pina-follow kayo na mga doktor sa age na natin na ganyan. Si Dr. Willie Ong, for sure, pina-follow ko yung mga ganon, di ba? Di ba sabi ko, ako hindi. Kasi parang mas gusto ko pa rin, na kunyari, may naramdaman ako, mas i-google ko, i-research ko pa eh. Kesa manood ako ng influencer na doktor. Sa akin lang ha. Kasi nga dahil ano mo yan, oo, kasi kumbaga mas naniniwala ako doon sa research na nakasulat na merong basis versus dun sa sinabihan lang ako. Dahil nakita ko siya, napanood ko, sabi niya ganito, inumin ko raw to eh. Or dapat pala ganito gawin ko eh. Mas, kumbaga, sige, possible, sige, pakinggan kita, pero check ko muna rin. Check ko lang din ha, yung ganon. So, mas ganon ako. Kasi, magsa-self-study ka ng sa iyo para mas, Oo. para ba talagang makontento ka ba? Oo. Kasi nga, dahil gano'n na yung concept sa akin ng influencer. Kasi gusto lang nilang kumita. Yun lang ang feeling ko. Ako, wala din ako pina-follow na influencer eh. Pero meron ako pinapanood kasi dun sa bahay, dun sa Singapore nga. Meron yung nagluluto lang siya, wala nga siyang dialogue eh. Wala nga din siyang, wala sa siya sinasabi. Basta sa bukid lang siya, kukunin niya yung mga tanim niya. Si Joseph the Explorer? Oo. Yung nakasalakot. Sa lakot lang. Wala nga siyang mukha, diba? Hindi nga siya Oo. nagpapakita. Kasi yung kasama ko din sa bahay, taga Bohol. So, pag nanonood sila, napapanood nila, parang nare-relax lang din ako. Kasi yung buhay correct. lang na buhay probinsya. Mga tapos magluluto. Relaxing lang siya. Hindi yung maingay. Kasi wala siyang salita, di ba? Hindi siya nagsasalita. Pinapakita niya lang kung paano magluto at kunin yung mga gulay sa pananim niya or ano. So, ganun lang. Sa akin, ayoko maingay. Wala rin naman pong direkta. Wala akong makuha sa mga to. Follow. Kasi ako naman pag-browse lang yung normal na kung sino yung dumaan sa feed mo o sa news feeds mo. Titingnan ko lang, pag interesado ako, syempre, panonoorin ko. Pagkatapos nun, okay na uli. Kung may makita ka uling ganon, parang ayun lang ulit. Ganon lang eh, wala talagang yung sabihin mong halos. Yung sinasabi ko dati yung kay Doc Atoy na yung doktor. Hindi ko siya pina-follow, pero pinapanood ko lang. Tapos titignan ko, ganun pala yun. Totoo kaya yun? Yung si Mama Dada, ganun lang din. Pero hindi yung sabihin mong talagang halos sinusubaybayan mo na talaga yung yung lahat ng vlog niya o lahat ng content na ginagawa niya. Ako meron akong pina-follow talaga, yung si Toraya. Ang content niya is, meron siyang isang tanong na parang lahat ng tao na yun, sasagutin yun. So, bakit ko siya pina-follow? Kasi, yun yung inspirasyon ko na parang, again, bawat tao, kahit kakilala mo't hindi, kahit yung simpleng taong nakasalubong, may kwento at may kwento. Kahit ano pa yan, tagalinis, tagawalis, meron silang kwento na karapat-dapat na marinig. Yun yung pinaka-content niya. And kumbaga nag-spread talaga siya ng good vibes. And then second, si Mr. Beast. Si Mr. Beast, dati ang mga content niya puro mga kung ano lang, yung mga, anong content. Pero kasi, lately, yung mga content niya is, nagpagawa siya ng maraming poso sa Africa. Pinagpagawa niya ng bahay, yung mga walang bahay sa ibang bansa, sa South Africa. Kumbaga, so ang nangyayari ngayon, pinanonood niyo ako, pero ibinabalik ko sa tao yung kinikita ko. Yun yung gustong-gusto ko doon. Na nangyayari yung dapat sanang ginagawa ng lahat ng influencer na binabayaran ng mga brand para maging visible yung business nila. And yet, ibinabalik niya sa mga tao. So maraming nakikinabang.
'Di ba? Parang yung cycle ng pagiging ano niya, yung purpose ng being na andyan niya, nagagamit niya ng tama. And third, ang dami kong pina-follow. Hindi, eto naman, ang content niya is si Pudong something. Anyway, ang content Aso? naman niya is Pudong Biyahero. Pugong Biyahero? Pudong? Kalabasa. Anyway, Pilipinas? sa Pilipinas na Mm. ang content niya, pinupuntahan niya yung mga indigenous people, yung mga ATAs, even yung sa ano, yung mga nakatira lang talaga sa bundok na parang hindi mo isipin nasa Pilipinas eh. Sobrang detached sila sa ano sa urbanidad. Wala, kasi malayo. Ang bahay ay ano lang, mga karton lang. Mm. Pero ang ginagawa niya, kino-content niya sila, pero ini-inject niya yung mga tulong doon sa mga tao na yun. Dinadala niya ng pagkain. Meron doon first time makatikim ng hotdog, hindi alam ang hotdog. Yung mga mag-aaral na natawid sa malalayong milya-milya, sa mga kilometrong may dagat, may ilog, may bundok. Ang gagawin niya, dadala niya ng notebook, dadala ng tsinelas, iaakyat nila yun. So, anything na may kinalaman doon sa pagbibigay ng tulong doon sa tao, medyo naandun ako, nalilinya ako doon sa content na yun. May guilt ba kayo sa feeling na minsan parang meron kayong post nung nakaraan na parang sana hindi ko to ipinost? Mababaw lang. Yung parang, di ba minsan lalabas may mga memories ka, minsan chinecheck mo, di ba? Sa Facebook. Ba't ko pinost? Kasi di ba, kailan ba tayo nag-Facebook? 2008. Minsan pinapost ko yung sinishare ko pa yung mga laro ko ng ano yun? Yung mga farm town, Farmville. Oo. Yung mga ganun ako. Mababaw lang naman. Kasi hindi rin naman ako, kumbaga noon pa man, pinipili ko rin kasi yung mga pinopost ko before. Kasi dahil, syempre, parang iniisip ko rin kasi kumbaga nasa corporate world ako before. So iniisip ko rin, syempre friend ko rin yung mga boss ko, yung mga kliyente ko. So iniingatan ko rin kung ano yung mga pinopost ko rin. So hindi rin ako yung parang basta-basta rin nagpo-post ng mga rant and all. Pag meron ako siguro na-post ng konting rant, nag-worry na yung mga friends ko. Kasi parang, teka, galit na to. Ano hindi si kaya Dada to, Oo, kasi nga dahil, teka, hindi to nagpo-post ng ganito mga ganon. So pag nakita na ganon, hindi na ako yon yung ganon. Ako naman Guys, sa kayo. memories, yung mga memories nga, yung mga magugulat lang ako, pinost ko ba yun? Yung parang ganun lang, yung hindi mo Bikini ka na, tapos ginanon mo yung boobs mo? Yung ba yun? Wala naman talaga ako matandaan yata na eh. Kasi Dada pala yun. Buti nga sa Ano ba? Kailangan ko pa bang isitin? Hindi ko na nga maisip kung nag-post ba ako nang nakabikini ako o walang ganun. Hindi, yung parang minsan nakikita mo sa memories mo, post ba ako nung ganung taon? Parang hindi, yung yun na lang, yung ganung isip na, nasabi ko ba yun? O ano ko ba yun? Yung mga ganun lang. Hindi naman wala rin naman ako masyado pinapost kasi. Kaya, wala naman akong Wala naman yata kung yung kay ex ko, hindi naman ako nag-post din noon. So, hindi naman kami nagkakaroon. So, parang wala naman ako pagsisisi doon. Kasi wala naman ako pinost tungkol sa kanya. So, okay lang din, diba? No? Kasi ayaw niya din. Minsan, diba? Diba, pag may mga boyfriend kayo, tapos di kayo nagkatuluyan, diba? So, thankful kasi wala rin ako na-post sa kanya. So, siguro po. Ako, crap lang. Wala ko maisip eh. Siguro minsan lang, dati na mahilig lang ako mag-picture na tipong araw-araw may mga post na picture na Walang regret sa mga pinost ko. Regret sa kung ano ang itsura ko dun sa pinost ko na yun. Halimbawa, yung namasyal kami, may flower pa ako dito. Sabi ko, bakit may flower ako dyan? So, walang regret, pero cringe meron. Cringe na nakikita mo ulit yung parang, ano ba yan? Ano bang itsura yan? Bakit Melissa may pabula-bulaklak ka pa dyan? Oo nga. Yung gano'n. Kasi wala naman ako. Okay lang yun doon eh, di ba? Parang ngayon kasi as nag-evolve, parang naging fashion statement ko pala to? Oo, yun, gano'n. Ang natatanda ko, dumaan ako sa era na parang mema. Isipin mo, sasakay lang ako ng metro. Yung tipong, dumaan si Crush. Ganun, nakasakay ko si Crush. Parang, hello? Pina-Facebook mo yun? Ha? Ano nga tipong minsan nga siyempre may magre-resurface yung yung sa memory nga. Ganon. Minsan may nababasa akong post na parang ang sagot ko is, sa susunod na na magkasama tayo, sisigaruduhin ko na nasa lab tayo, nasa laboratory, anya.
Bakit? Para pag may nakakita sa atin sabihin, we are in love. May mga gano'n. Sa train dito. Sabi ko pa, hindi ako uupo sa ng train. Dito ako sa may gilid ng pinto. Para pag may nagsabi sa akin, oh, you're the girl next door. At least, kumbaga parang okay. Ano ba naman pinagpo-propose ko, di ba? Ano ba? Edad 31 na yata ako nun. Kasi before, parang excited tayo na lagi dapat everyday may post tayo. Kaya, alam mo yun. Oo nga, no? Parang it's an obligation. Oo. Excited. Tama. Kung anong ganap. Pero nakakatawa din, di ba? Kasi syempre, makikita mo yung mga memories ng mga post mo dati. Magmamature tayo, di ba? Oo. Tipong parang talaga, Andy Rice pa nun, hindi tayo tumataba. Pero ngayon, di ba? Kaya nga nagkaroon tayo ng mema era na may ma-post. At least nakita natin na meron tayong kahit paano, may evolution din naman sa atin. Oo, nakita mo talaga yung pag-evolve natin noon at ngayon sa mga picture pag lumalabas. Plus, the quality of what we're posting, di ba? Kasi before, kahit ano lang basta may maipost ka. At least ngayon, kahit paano medyo pinpili mo na rin yung quality ng pinapost. Kayo ba meron ng, hindi kayo ang nag-post pero meron ko yung sinaway na parang, alisin mo nga yun. Yeah. May ginanon na ba kayo? Oo. Sige, bilang Gina G, o sino? At bakit? Pamangkin ko. Minsan may mga ganyang post na, hindi mo na kailangan i-post yan. Anong purpose mo? Bakit mo pinost yan? Abot kamay ko para masabihan ko. Ibig sabihin, kumbaga parang, syempre, hindi ko naman sasabihan ng ganun kung tipong hindi ko naman masyadong ka-close. Ibig sabihin, kailangan lang parang nasa family circle ko lang, nasa closest friends ko lang, yun lang ang kaya kong sabihan ng ganun. Kasi kung wala akong alam mo yun, wala akong lakas ng loob, katulad nung like yung sinabi ni Ronel before, di ba? Nakita ko nag-post siya. Sabihan ko nga. Kasi hindi maganda yung sinabi niya. Wala akong ganun lakas ng loob kasi. As in, lang, yung abot kamay ko lang. Sa akin din, yung pamangkin ko lang din, isang araw lang. Kasi isang araw lang talaga. Fresh. Kasi meron siyang shinare na video na ang lutong kasi nung mura, nung nanay. As in, sobra. Di na-browse kong ganun. Sabi ko, kuya, ano tong pinost mo? Pakialis mo na kako, hindi maganda sa tenga. Sabi ko, baka may makaano ni bata. Sabi niya, okay na po tita, tinanggal ko na. Sabi ko, okay, thank you. Ganun lang. Pamangkin ko lang din kapag may mga post sila na tipong, bakit ganyan ang suot mo? Yun lang. Kasi syempre, as a tita na conservative na bakit ganyan? Wala ka naman pambili ng turtleneck, di ba? Bakit labas yung yung tiyan mo? Parang ganoon ba? So, pero yung mga ibang posting naman, hindi naman. Kasi hindi rin naman sila mga mapopost na mga Wala akong inawat. Pero recently, meron akong, hindi naman argument, pero nag-comment ako kasi very misleading yung post. Million views na. Hindi ko alam kung bakit nagdaan sa newsfeed ko yon. Kaya lang, ang story niya kasi, it's very, hindi naman dramatic, it's very inspiring yung post. Kaya lang, to me, it's misleading. Kasi ang kwento niya, ang content niya, kung paano siya nagpunta sa Canada, and within after a month, nakuha niya agad yung kapatid niya, and then within after a year, nakuha niya lahat ng pamilya niya, having a international student visa. So, parang ang daming na-inspire sa kwento niya. Na tinignan ko yung comment kung tinignan ko kung may magre-react, kung may magko-correct ba, kung ano. Walang nagko-correct. So, bothered ako na ang dami ng views. Kumbaga, ang daming, reality is maraming gustong pumunta ng Canada. Di ba nga? Kaya inaawat na dyan. Oo. Diba? Feeling nila kasi ito talaga yung way na sa Pilipinas. Gano'n. So, ang gusto ko sana, i-detail niya kung paano kasi it's so impossible na makuha mo yung buong pamilya mo within a year. Yeah. With student visa. So, paano nangyari yon kung ang capacity mo, student visa, hindi mo makuha yon. And aside from that, sinabi niya na nakapagtayo na agad na siya ng business after a month. So, parang, ang content niya, very inspiring at saka very, parang promoting God's miracle that God could do mysterious ways. I agree on that kasi believer din naman ako. I have my own faith. Naniniwala ako doon.
Pero kaya lang, misleading yung information. Hindi mo nilagay yung crucial details at kailangan face ng challenge ng mga international student na pupunta dito na hindi, kailangan malaman nila na hindi ganun kadali. And aside from that, every application that you will make, it requires money. Yeah. So, hindi porke nandito ka na, makukuha mo na lahat ng kamag-anak mo. So, as in, nagsagutan kaming dalawa doon sa post niya. Comment? Sa comment? Tapos, or sa comment, mapuntahan ka yan. Sino yung influencer? Tingnan ko yung kwento mo. Yung Sali ka. Nagpalitan kami. Sinabi ko naman sa kanya na this is not an attack on your post. Sabi ko, nag-post ka, natural mag-engage ako. Sabi ko, gusto ko lang kasi na malaman ng mga readers mo na hindi ganun kadali. Pwedeng iba ang story mo, pero gusto ko kasi yung reality na mai-expect nila. Sabi nila, you have to base on my title. The title is, kayang gawin ng Diyos ang lahat. Sabi ko, oo naman, believer naman ako eh. Tapos biglang natapik na kami dun sa sabi niya, I feel sorry for your kids. Ganun na yung comment niya. Sabi ko, para sa akin ba yung kasi paano na-involve ang mga anak ko dun sa kinoment ko, dun sa pinost mo. Correct. So, ang sabi niya, I feel sorry because they have a mother like you. Wow. So, sabi ko, oy, parang nag-jump ka naman into conclusion agad na parang sa isang comment ko, na-judge mo na agad yung motherhood ko, naawa ka na para sa mga anak ko. So, sabi ko na lang, this would be my final comment kasi alam ko, it's a waste of time. Okay, yes. Parang nalagay ko na naman yung details dun sa gustong malaman na kasi parang sinabi niya nga na at parang sinagot niya pa yung mga comment ko. So sabi ko, sinagot mo yung mga comment ko. So it only means na yung inconsistency dun sa first post mo. Kasi yung first post niya, sabi niya, sa Tim Hortons nag-apply yung asawa niya. Tapos next post niya, dahil sinagot niya yung comment ko, sa factory na daw. Okay. So, doon lang, mali na. Right. So, sabi niya, after a month, nakuha niya yung kapatid niya. Sabi ko, hindi mo rin pwedeng makuha ang kapatid mo after a month with an international visa, as visa holder ka lang. Hindi ka pa qualified. Right. Sabi ko, alam ko, God moves in mysterious ways. Pero ang reality, ito talaga. Sabi ko, tapos kinoment niya na in-apply, parang nag-brainstorm lang, ginaidance niya lang sa application. Sabi ko, exactly. Sabi ko, denied mo sila, pero dun sa first story mo, you implemented that nakuha mo sila papunta rito. Yes. So, very misleading. Yeah. Pero yung nag-comment na siya, na in-include na yung pamilya ko. Doon ako nag-stop. Kasi sabi ko, it's a waste of time. Oo. Yung post niya na yun, anong purpose? Yun nga parang misleading nga yung post niya. Naniniwala naman tayo Pero sige, sabihin niya siguro ganyan na, okay, kasi believer ako, naniniwala ako na God moves in mysterious way. Kasi nga, binigyan niya ako ng way, nung wala akong pera na papunta ako ng Canada, may ginawa siyang paraan para magkaroon ako ng pera. Yun siguro yung miracle, di ba? Pero yung miracle na tipong di ba? Parang okay, sa'yo nagkaroon ng miracle, pero katotohanan, 2 years pala dapat kung ganyan ang visa mo hindi ka pala dapat makakapunta. So sa'yo may miracle sa ibang applicant hindi? Oo, correct. Okay. Correct yan. Pinaganda niya masyado na hindi na nga makatotohanan, nilagyan niya pa ng spiritual parang ang bigyan niya ng pag-asa yung mga ganun false hope. False hope. False hope. Tayo may mga social media, tapos tayo may mga kayo may mga anak. Ano yung message nyo na lang doon sa mga tao na nanonood na alam mo yun, nasa sitwasyon din na may mga anak na dapat bantayan in terms of social media, ano yung ma-advise ninyo? Balanse lang sa kung paano mo dapat gamitin ang social media, lalo na nga sa anak mo. Kasi 24/7 naman talaga, hindi ka laging yung tutok na tutok sa kanya. Kasi syempre may ginagawa ka rin bilang nanay, bilang magulang. Talagang lahat kailangan may, kumbaga sa management, parang ganun, i-manage mo ng tama kung paano talaga i-handle yung paggamit ng social media. Kasi wala tayong magagawa naandyan na yan sa sistema nating lahat Andyan na yan, andito na yan sa mundo, hindi na mawawala. Yung technology talaga, maganda siya kung gagamitin mo ng ayos at tama. Lahat naman mayroong limitation Sabi nga, di ba, parang yung technology, it brings you to the people na malayo sa'yo.
Pero parang it separates you doon sa malapit sa'yo. Kasi di ba katulad sa isang bahay, parang lahat kayo may phone, pero hindi kayo nag-uusap kasi kanya-kanya kayo busy kayo sa mga telepono nyo. Although, nakakausap mo yung nasa malayo sa'yo. Di ba? So parang, wag naman na sana mangyari yung gano'n na kung sino yung nasa bahay kayo yung magiging, hindi kayo magkakilala, hindi kayo nag-uusap dahil lang sa technology. So, try to limit yung exposure, lalo na doon sa mga nanay, sa mga pamilya, sa mga anak ngayon. Kasi parang yung mga bata ngayon, mas attached na sila sa mga gadgets nila, sa mga technology, and wala na silang interaction, which is hindi rin maganda. Kasi yung social life nila, parang nakukulong na lang sila dahil dito na. Yan na lang kausap nila. Hindi na sila makikipag-usap o makikipaglaro or kahit makipag-banding sa inyo. Kung kailangan yung, halimbawa, may punta kayong mga party, ayaw nila kasi may mga games sila or may kailangan silang laro. Kasi di ba may mga online games din? So parang mas inuuna nila talaga yung social media ngayon or yung mga technology nila kesa yung personal life. So sana wag naman dumating yung panahon na parang hindi na kayo magkakakilala sa pamilya niyo dahil lang sa social media. Very vocal ako from the start. Maganda ang social media actually. Let's utilize it in a good way. Kasi whether personal or business, ang sa akin lang, let's spread the right information, factual information. Kasi yung information na i-share kasi natin, kung ano lang yung laman ng mga nag-follow sa atin, yun lang yung mas-spread. Kasi hindi mo alam kung paano nila gagamitin, kung ano yung nabasa nila sa atin eh. So let's use it wisely. So in terms naman dun sa mga anak natin na gumagamit ng gadgets and all, well, good thing na lang sa akin, medyo hindi pa namin problema yun kasi nga, kumbaga na ma-manage pa namin si Isabella kahit paano. Kahit gumagamit ng iPad dun si Isabella, napaka-interactive pa rin sa amin. Di ba nga? Yung mo kanina, hindi siya pwede na walang kausap. Sinabi namin sa kanya na she needs to stop kasi ganito yung effect sa kanya, ganun mangyayari sa mata niya. Nakikinig naman. Kumbaga na-manage pa namin kahit paano. Tsaka good thing na rin ngayon kasi dahil everyday na yung school niya. So at least, nawalan siya ng ilang araw pa na hindi gumagamit na ng gadget. So manageable in a way. But syempre, dun sa mga bata pa rin kasi nga dahil nakita naman natin talagang hindi naman talaga magandang effect ng gadget sa mga bata. Lalo nang ilimit natin kasi nga dahil hindi naman, lalo na kapag may access din sila sa social media dun sa gadget na ginagamit nila, lalong hindi maganda. Hindi naman kasi lahat parang age appropriate dun sa mga gumagamit. It's about our safety and security rin ng anak natin. Kahit sa atin di ba? Yung kanina, yung na-share ni Mimi. Hindi lahat sinishare niya kasi dahil security niya rin, dahil sa safety niya rin. Kasi hindi naman pwede na lahat na kung ano yung maganda sa paningin mo lahat, hindi mo na alam kung paano kasi magagamit nagagamit yung data natin, nagagamit yung information, lahat na sinishare natin, nagagamit yun. So, hindi natin alam kung paano rin i-manage ng iba yung information na makukuha sa atin. So, sa akin lang, generally, lagi kong sinasabi, let's not spread misinformation and disinformation. Yun lang ang sa akin lagi. So, in the use of social media, maganda siya. Let's use it kung ano yung nagbe-benefit lang sa atin in a good way. Halos lahat naman nabanggit na and agree naman ako dun sa lahat ng sinabi nila. Pero siguro, yung liner, hindi ko alam kung sinong company nagsabi nun, pero ang sinabi nila parang disconnect to connect. Ito na yung tinatawag ng social media paradox. Nasa era na tayo nun. Talagang ito na. O parang marami tayong way makipag-connect sa mga tao, pero unfortunately, mas disconnected tayo doon sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi nga parang ang tendency is anything na ginagawa natin, idinadaan natin sa social media. Pero pwede mo naman kausapin, nasa tabi mo lang. Ba't kailangan mo pa sa social media? Or imbis na may pag-usapan, you opted na mag-browse na lang kaysa kausapin ko, parang palipasin ko na, hayaan ko na to. Kesa yung tinatackle nyo, hanggang lumalaki na pala ang issue, hindi ka na pala mahal. Diba parang, nakapunta doon. So, ibig ko sabihin, oo, parang tama yung sinabi kanina ni magkaroon din tayo ng parang detox at least, diba? Kasi talaga namang nakakasuffocate din, sobrang information, loaded with too much information, hindi mo na alam kung ano yung gusto mong gawin. Paggising mo pa lang sa umaga, isipin mo, pagka-alarm ng telepono mo, ang una mong gagawin, imbis na magtanggal ng muta, titingin na agad, sino nag-message sa akin? Kami sa may mga trabaho, ano kaya email ni boss ngayon? Ano kaya papagawin niya ngayon? O parang agad-agad, nai-snatch na yung utak natin the moment na magkaroon tayo ng muwang sa umaga. Wala na, nakuha na agad tayo ng social media, ng gadgets. So, ibig sabihin, talagang may problema na. Ngayon,
Ganitong may dito na yung problema na to, nasa sa atin na to kung paano ba natin gagamitin tong social media nito. Paano to magiging kapaki-pakinabang sa atin. At paano rin tayo ma-utilize itong social media nito. Lahat naman tayo may social media platform. Again, iingatan ninyo kung ano yung mga pinipili nyong panoorin. Kasi hindi nyo alam, deliberately, meron nang nakikreate na mindset dyan na feeling nyo okay na palang kumabit ngayon kasi uso na sa lahat. Or uso na pala sa mga kabataan ngayon na makipag-live-in kasi ginagawa na ng iba. So ingat tayo, lalo doon sa mga magulang na may mga toddler at dapat bantayan yung mga anak. And para sa atin na mga nagko-content naman, ang message ko is lagi nating i-remind yung sarili natin ano yung maiaambag ko sa lipunan na hindi na makakadagdag doon sa magiging problema pa nung mga may pinagdadaanan na nga, lalo mo pang ginalit, lalo mo pang binigyan ng reason para ma-depress yung tao. So tayo, tagalinis na lang tayo. So lagi nating i-obligate ng sarili natin na mag-content tayo wisely. Pasalamat tayo kay Melissa kasi anong oras na sa Canada pero nag-spare siya ng time para sa atin. Salamat sa mga insights mo. Ang dami rin naming take away. So, salamat sa mga nakikinig at sa mga nag-subscribe, nag-follow sa amin. Okay, para sa mga kaibigan namin, sa mga new followers namin, welcome po kayo sa aming Lilac Lounge D Podcast. And please continue to subscribe and follow and share yung aming mga content. And again, pag meron kayong mga topics or meron kayong mga suggestions, you are free to message us sa aming Facebook page. And so, we say thank you again for listening to us and watching us. We will see you again next time sa ating episode next week. We say thank you and good night to everyone. Again, thank you, Melissa, for spending time with us. God bless us all and good night. Salamat. Thank you. Mimi. Sandali. Nagding na yung niluluto ko. Saglit lang, wait lang. Nagding? Hindi. Ito na, champurado. Saglit lang, break lang, saglit. Ito mga tao na to? May mga niluluto pala. Ako na naiwan dito. So ano gagawin ko kayo dito? Oh, ayun yung sofa ni Dada. Oh, parang kulang yung unan. Masyado na nilagay ng lahat. Yun namang libro ni Mama Maria. Oh, hindi pantay. Akala ko ba to minimalisto? Bakit hindi pantay yung salansan ng libro? Dapat pantay yung Tapos yung sa shelves, bakit may malaking sa gitna? Di ba dapat yan? From small to big. Tapos itong temple niya, parang may mga alikabok na. Dapat nililinisan niya na. Dito sa akin, perfect. This temple perfect.